Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Badong at sa kanyang asawa na si Kay. At ito ang kanilang kwento. Itinuturing na bagong bayani kinabukasan ng ating bayan. Sa limpak-limpak na salaping aming ipinapadala kahit papano'y nakakatulong kami sa ekonomiya ng ating bansa. Malayo may kailangang tiisin, labanan ang pagkalumbay. May taguyod lamang ang aming kinabukasan. 2 buwan matapos kami ikasal ni Kay ay baldi-balding luha ang umagos sa aming mga mata na ako'y ihatid niya sa ating paliparan. Halos 10 oras kong tiniis ang sakit lula ng eroplano patungong gitnang silangan. Aking naalala 3 taon na ang nakakalipas. Paglabas ko ng pintuan ng paliparay, hinanap ko ang aking pangalan. Gaya ng bilin ng ang ahensyang nagpadala sa akin dito. Ito'y hawak ng isang taong galing sa kumpanya na aking papasukan. Ilang saglit akong nagpalingalinga. Inisa-isa ko ang mga nag-aabang sa labas. Iba't ibang lahi. Hawak ang pirasong papel at nakalimbag ang pangalan ng kanilang mga susunduin. Sa isang palig ng grupo ng mga tao'y napatitig ako. Eto na ang aking sundo. Nakasulat sa puting papel ang pangalan ng kumpanya at sa ibaba nito'y pangalan ko. Baldomero Ongasis. Kay bilis ng panahon, mabilis ang pagtitiis. Gaya ng makabagong teknolohiya ay napaglalapit ang mga magkakalayo. Hindi na kailangan pang maghintay ng sulat. Isang tawag lang ay iyong makakausap ka agad. Isang pindot lamang ay makikita na ang lahat, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Subalit sa kabila ng lahat, hindi ko pa din maiwasang malumbay sa mga hawak, sa mga yakap at halik, sa presensya ng aking asawa. Mahirap gumawa ng paraan dito sa aking kinaroroonan. Mahirap tugunan ang aking sexual na pangangailangan sa bansang itinuturing na pinaka-konserbatibo. Magdadalawang isip kang gumawa ng kalokohan. Isa lang ang solusyon: magsumikap at mag-ipon. Ito ang aking ginawa sa mga nakalipas na taon. Sinikap kong kuhanin ang aking asawa, baka madagit pa ng iba, upang mapunan na din ang aking mga pangangailangan. I hope makakapag-adjust ka kagad, babes, sabi ko sa aking asawa paglabas namin ng aeroplano. Oo naman, babes, happy ako kasi magkasama na tayo ulit, sagot naman ng aking asawa. Culture shock, ito na yata ang isang sitwasyon na halos lahat ng tao ay pagdadaanan, lalo na kung ikay maninirahan sa ibang lugar, ibang kultura, ibang salita, ibang lahi. Gayon pa may sa kabila ng malakihang pagbabago sa pananamit, pag-intindi ng mga salitang banyaga, unti-unting nakapag-adjust ang aking asawa. Sa 8 oras kong trabaho ay nasa bahay lamang siya, at tuwing tanghali ako'y uuwi upang mananghalian, at sa gabi na may malimit kaming lumabas at kumain ng hapunan sa iba't ibang restaurant upang siya ay hindi naman din malumbay. Sa unang buwan, si Kay sa aking piling ay talaga namang nagsisilbing parang gusaling pang magkasintahan ang aming bahay. Gabi-gabi kami kung magbanding sa kama. 2-3 ang aming naging average. Nagsilbing pagpapatuloy ng aming pulagkata ang unang buwan naming muling pagsasama. Hindi lumaon ay nabawasan ang dalas ng aming pagbabanding sa kama. Tuwing makalawa na sa halip na araw-araw, ayos lang naman sa akin. 'Kesa dati na taon ang aking binibilang. Tama lang din ito.
upang mapanatili na din ang figura ng aking may bahay. Wala pa kaming anak. Ang kanyang kataway ganun pa rin mula nang una ko siyang makilala. Nagdesisyon kami umantabay na muna sa pagkakaroon ng anak. Bagay na aking sinang-ayunan sapagkat ang aming plano ay mag-ipon na muna. At kung ipapalarin siya din mismo ay makahanap ng trabaho. Kung dati-dati si Miss ang aking kachat, ngayon ay halos hindi ko na nabibisita ang aking laptop. Para saan pa? Narito na siya at kapiling. Ginagamit na lamang ito kung may palabas akong gustong panoorin na aking nakaligtaan. Gaya ng mga laban ni Pacquiao, mga telenovela sa kabilang istasyon, at minsay sumisilip sa aking Facebook. Kung minsan na may machitsimpuhan ang ilang mga kaibigan, mga kamag-anak na naiwan sa Pinas. Babes, sigaw ng aking asawa habang ako'y nasa kusina. Isang gabi matapos kaming kumain. O bakit ano yun? Tugon ko naman. Si Kuya Mamerto, nag-message sa iyo. Sagot naman ng aking asawa. Ganun ba? Bakit daw? Sagot ko naman habang pinupunasan ang basa kong kamay. May itatanong daw sa iyo. Babes, halika na nga dito at ikaw na ang mag-reply. Tugon ni Mrs. Pagbalik ko ay nakatayo na si Mrs. Hinihintay akong umupo sa silyang kanina siya ang nakaupo. Ako'y natuwa sa aking nakita. Mga mensahe ng aking pinsang matagal ko nang ding hindi nakikita at nakasama. Siya si Mamerto. Mamerto o Ngasis. Sa aming lahi, kami lang yatang dalawa ang isang dikit. Mula pagkabata, kami na ang magkasama. Sabay pa nga kaming tinuli kung aking babalikan ang dati. Nagkahiwalay lamang kami nung pagtungtong namin sa kolehiyo. Magkaiba kami ng hilig pagdating sa korso. Maliban doy, lahat ng bagay ay halos magkasundo na kami. Magkasunod na kami ng gusto. Insan, kumusta ka? Sabi ko sa mensaheng aking ipinadala. Hoy Insan, ikaw na ba yan? Ito okay lang, may webcam ka ba? Reply naman niya. Hindi na ako nag-reply. Kaagad kong pinindot ang video call ng Facebook at kusa namang nag-on ang webcam ng aking laptop. Maya-maya pa narinig ko na ang boses ni Pinsan. Kasunod nito ang medyo mabagal pang paglabas ng kanyang mukha sa video. Kita mo na ba kami? Wika ako sa aking kausap. Insan, hi Kay. Kamusta kayo dyan? Wika naman niya. Maayos naman Insan, ikaw. Ano balita sa iyo dyan? Tanong ko sa kanya. Halos kalahating oras kaming nagdaldalan. Hindi naman nabaliwala ang aking asawa dahil kilala din naman niya ang aking pinsan. Nagkakilala sila noong kami hindi pa kasal. At siyempre noong araw ng aming kasal ay kung saan isa siya sa mga abay. Nga pala Insan, sa Riyadh ka, di ba? Uwi ka ni Mamerto bago matapos ang aming usapan. Insan, bakit? Paano mo nalaman? Tanong ko agad. Naitanong ko kasi kay tita. Actually, dapat hindi ko ipapaalam sa iyo kagad. Pero natatakot kasi ako. Iba na yung may backup. Pahayag ni Mamerto. Ano ibig mong sabihin Insan? Tanong ko muli. Alam mo na, baguhan ako sa kailangan na din paghandaan. Weekend niyang muli. Natanggap kasi ako Insan. Riyadh din. Gusto ko sana sa Jeddah dahil nandun si Patricia. Pero dyan ako pinalag. Next month na ang alis ko dito Insan. Sabi ni Mamerto. Wow talaga. Madali na lang yan Insan. Tutulungan kita mag-ayos ng papel ni Patricia para malipat na din siya rito. Dito ka na din tumayo sa amin para magkasama na ulit tayo. Masaya kung uwi ka. Salamat Insan. Pero mukhang hindi pwede na sa iba ako titira. May company housing kasing nakalaan para sa mga empleyado. Pwede naman tayo magkita kapag walang pasok. Balik ni Mamerto. Oo, ganun talaga Insan sa una. Kapag walang family mo, isa, pwede ka nila nakatira. Pero kapag nalipat na dito si misis mo, pwede ka na lumipat ng bahay. Kung mangyayari yun, magkakasama na tayo. Paliwanag ko naman. Wala namang problema kay Kay ang naging desisyon ko. Sa katunayan, ay mas maganda pa nga para sa kanya. At hindi na siya gaanong mainip at mag-isa dito sa aming tinutuluyan. Sanay din ang aking asawa na may ibang kasama sa bahay. Galing siya sa isang malaking pamilya at hindi na iba sa kanya ang ganitong setup.
Mula noon ay naging madalas na ang aking pakikipag-chat sa aking pinsan na kung ituring ko na din ay kapatid. Sa lalim ng aming pinagsamahan, biglang nauna dito sa ibang bansa ay tinulungan ko siyang maging panatag. Sinabayan ko siya kung ano ang bawal, kung saan maganda mamasyal, kung saan paano mabuhay dito sa gitnang silangan. Hindi hadlang para sa aming mag-asawa ang mga bagay na aking nakagistan. Ganon din sa kanya. Parehas pa din ang aming samahan. Gaya nung una kami, magsyota pa lamang. Bukas ang aming isipan. Sa tatag ng aming relasyon ay talaga namang bihira kaming mag-away. Babes, isang araw na darating si Kuya Mamerto, di ba? Tanong sa akin ang aking may bahay. Isang gabi matapos kaming magbanding. Oh babes, bakit? Sagot ko naman. Wala naman, sana lang malibat na dito si Patricia para may kasama na ako dito sa bahay, sabi ni Kate. Simula siguro nung mapunta dito ang aking asawa, nagkaroon sila ni Patricia ang pagkakataon magkakilala at maging close sa isa't isa. Kahit pa ito'y sa ere lamang at hindi sa personal, lalo akong naging agresibo sa pagtulong sa aking pinsan. Gusto ko siyang matulungan upang hindi na din niya maranasan ang pagkalumbay at malayo sa mahal sa buhay. Sa aking pagtulong ay naroon din ang pakay para sa aking asawa na magkaroon ng kasama. Sa ganitong sitwasyon ay mababawasan na din siguro ang kanyang pagkainip sa bahay. Ito ang simula ng aming buhay dito sa malayong ibayo. Sa simula nakala ko'y tama. Hindi ko alam, ngunit sa sarili ko, ako din ay nagugulan. Pero ang alam ko, isa lang itong pagsubok na dapat namin lagpasan o di kaya ay sang-ayunan na lamang. Matalino si Mamerto mula elementary hanggang mataas na paralan ay kabilang siya sa mga nasa taas. Sa katunayan ay madalas ko din siyang kopyahan noon. Kung magpinsan kami at magkaparehas ng apelyido, madalas na kami ay magkatabi sa upuan. Sa unang linggo niya dito sa Saudi ay nagpakitang gila siya kaagad sa napasukang kumpanya. Paraan na din niya ito upang ganahan ang amo niya. Napayagan siyang kuhanin ang asawa at sa labas tumira. Hindi naman siya nabigo dahil gaya ng payo ko sa kanya, kulitin na niya kagad ang kanyang amo upang mapabilis ang proseso. Sa loob ng isang linggo ay mas madalas pa nga yata kami mag-usap nito kaysa sa aking asawa. Nagkasundo kami na magkita-kita sa araw nang walang pasok para na rin mailibot ko siya dahil sa ako ang mas may alam dito sa syudad. Unang Biyernes noon, weekend dito sa bansa ng mga Muslim, unang pagkikita namin ni Mamerto sa nakalipas na mga taon. Basta sabihin mo sa taxi, "Bat ha?" Tapos doon na tayo magkita. Susunduin ka namin. Tapos lilibot tayo. Uwi ka ako sa aking pinsan. Halos isang oras ko muling nakita ang aking kababata, ang aking kasangga, ang aking pinsan. Daig pa ang magsyota nang kami magtagpo. Kulang na lang siguro halikan ko siya sa pisngi. Ang aking pinsan, lahat ay masaya. Bilang dayuhan ay iba talaga ang pakiramdam nang makakita ka ng kapwa mo Pinoy. Pero mas lamang naman, lalo na't kadugo mo pa ang iyong makikita. Insan, hehe, kumusta? Masayang bati ko sa kanya. O iba daw insan, pumuti ka yata. Ay kay, balik naman niya sa amin. Kaagad kong pinasakay si Mamerto sa aming sakyan. Inilibot ko siya sa iba't ibang bahagi ng Riyadh. Napag-usapan namin ang halos lahat pero nabuo ang aming atensyon sa paglipat ni Patricia dito sa aming lugar. Alam mo naman insan, tao lang, natitigang din, biro pa ni Mamerto. Sa puntong ito'y napangiti pa si misis ko. Kung kanina ay parang nagsiselos na sa amin ni Mamerto, ngayon na may tila muling sumampang muli sa bangka at sumakay na sa agos ng aming usapang magpinsan. Hindi na kami mga bata, kapwa may mga karanasan na kami pagdating sa pakikipag banatan. Kaya hindi na siguro mahirap para pag-usapan ang aming ganitong mga bagay. Kahit pa kasama namin ang aming mga asawa. Alam ko din sa isipan ng aking may bahay ay ang
kabuglian. Pero syempre, hindi naman siya ganoon ka-open o kabulgar sa pagsasalita. O nga Kuya Mamerto, isa yan sa dahilan kung bakit kinuha ako ni Badong dito. Heret ng aking asawa. Buti ka nga insan, hindi na malamig ang gabi mo. Heret muli ng aking pinsan. Aminado akong bahagyang kumibot ang aking pagkalalaki sa mga hirit nila. Lalo na ng aking asawa. Hindi ko alam pero parang lalo akong nabubuglian tuwing naririnig ko ang tawa ni Kay. Tuwing magkakabiruan tungkol sa bagay na yun. Hindi ko din alam kung may kakaibang kalabit din ito sa kanyang isipan. Ang pagkatigang ng aking pinsan. Mula nang mabuksan ang usapan tungkol doon sa bagay na yun, sa pagkalumbay ni Mamerto sa kanyang asawa, ay tila nabaliktad na ang sitwasyon. Kung noong unay ako ang bangka sa usapan, ngayon ako ay super na lang. Mula hapunan hanggang sa ihatid na namin si pinsan sa kanilang tahanan, ay sila na lang ni Mrs. na nagkikwentuhan. Sumisingit din naman ako, paminsan-minsan. Pero, saglit lang. Ayaw ko pa sanang matapos ang araw. Kung pwede nga lang, sana isa bahay na lang matulog si pinsan para naman masulit ang aming pagkikita. Pero hindi pwede dahil may curfew daw ang kanilang tinutuluyan. Habang binabaybay ko ang daan pa uwi sa aming bahay, ay nakatulog si Kay. Tuwing hihito kami sa mga stoplight, ay akin siyang pinagmamasdan. Napakaganda ng aking asawa. Ito lagi ang sinasabi ko sa aking isipan. Tuwing siya ay aking tititigan. Kaya naunawaan ko kalaunan ang hinahanap ni pinsan. Ang kasama sa gabing tulad nito. Bago kami matulog ay muling nabuksan ang paksa tungkol sa nalalapit na paglipat sa amin ng mag-asawang Mamerto at Patricia. Sa ibabaw ng kama magkayakam kami ni Kay. Hamang pinagpapala pa niya ang aking isang ita. Babes, matagal ba mag-ayos ng papilisil nila? Tanong ni Kay sa akin. Mabilis lang yan babes. Yung sa iyo, di ba? Mabilis lang. Saka nasa Jeddah lang naman si Patricia. Kaya mas mabilis lang yan. Sagot ko naman. Ganun ba? Dapat pala ayusin na natin itong bahay. Para pagdating nila, wala na tayong iintindihin pa. Suwesyon naman ni Mrs. Hindi ko na tinanong pa kung bakit tila mas excited ba yata sa akin si Kay. Hindi ko na binigyan pa ng kahulugan ang pagkikwentuhan nila kanina. Pero isang bagay ang tumatak sa aking isipan nang kami nagsimula ng magbanding sa kama habang si Kay ay may ginagawa sa aking harapan. Tuwing titigil siya ay sasabayan niya ng kwento. Hindi ito bago para sa amin. Lagi naman ganito tuwing ako'y kanyang ginagawa ng ganun. Pero sa pagkakataong ito, may kasali ng ibang tao sa kanyang kwento. Babes, bakit kaya hindi pa nagkaka-baby sila Kuya Mamerto? Siguro, tulad natin, na ini-enjoy din nila ang pagiging couple, no? Ani ni Mrs. Tumango lamang ako sa tanong ni Mrs. Hindi na ako makapagsalita pa dahil masarap ang kanyang ginagawa. Nung makalawa pa kami huling nagtalik sa aking pagkakatanday, hindi naman ganito kasarap gumawa si Mrs. Pati ang dalawang kambal na bilog na yun ay hindi niya pinalampas. Sabik na sabik. Sobra ang bogli ng aking asawa. Babes, gusto ko ako sa ibabaw. Hiling pa ni Mrs. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.